Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, pati na rin sa mga walang sawang nakikinig sa channel nyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maddie. 25 years old at isang psychologist dito sa Maynila. Hindi naman po talaga ako mahilig sa mga katatakutan pero nang minsang magkakwentuhan kami ng kaibigan ko tungkol sa mga experience namin, ay agad kong naisip na i-share itong experience namin ng kapatid ko. Hanggang sa napilit ako nitong i-share din ito sa inyo. Hindi naman po ako galing sa maimpluwensyang pamilya pero dating may mga investment at boring business ang pamilya ko. Katulad ng garage parking at hardware store na nagsara lahat dahil kay Daddy. Kaka-18 ko pa lang noon nang malaman namin ni Mommy na nagsusugal si Daddy. At dahil dito, halos naisanla niya lahat ng businesses at nabenta ang mga investment namin. In the end, we had to move to a much smaller house to cut some losses. Medyo mahirap itong desisyon para sa amin ng kapatid kong si Hana dahil buong buhay namin ay sa Maynila kami nakatira. But we didn't have any choice. Pinili ni Ma'am noon na bumili ng bahay sa Bulacan. Isa ito sa mga sikat na subdivision na may katabi na isang lumang sementeryo. Una pa lang ay against na ako sa pagtira namin doon. Nasa sasakyan pa lang kami papunta ng subdivision na hindi na ako makausap. Kahit si Dad na super close ko, lahat ng sinabi niya noong araw na yon ay dumaan lang sa tenga ko. Wala na ang bahay namin. Wala na ang mga business namin na minana pa ni Ma'am mula sa mga magulang niya. At ang huli, lilipat sa isang lumang bahay sa tabi ng sementeryo. Hindi nakakatuwa. Nang makarating na kami sa subdivision at sa mismong bahay ay agad kong naamoy ang amoy luma na hangin. May kahalong alikabok, amoy ng damo at kung ano pang hindi ko maipaliwanag. Ang sementeryo ay nasa likod ng mismong bahay. Mula sa labas ay makikita ang mga lumang nicho na halos natatakpan na ng ligaw na damo. Although may harang naman na barbed wire, hindi pa rin ako komportable sa lugar. Sobrang tahimik nito. Nahahawa ang bahay namin. Nakakabingi ang katahimikan sa paligid. Maganda naman ang bahay. Halatang bagong tayo. May 3 itong kwarto na sakto sa pamilya namin. Maayos ang mga kusina at sala pero iba pa rin ang bahay namin sa Maynila na malaki at di hamak na gusto ko kaysa sa meron kami ngayon. Lumapit sa akin si Papa noon at sinabihan akong magtiis na muna kami. Babangon daw kami. Hindi siya papayag na ganoon lang kami. Tumangulang ako. Hindi ko na kayang magsalita. Tinulungan ko noon ang mga magulang ko at ang driver namin na magpasok ng mga gamit sa loob ng bahay. Nasa labas ako noon, mag-isa, nang aksidente akong napalingon sa may sementeryo. Medyo madilim na ng mga oras na yun kaya naman hindi ako sigurado sa nakita ko. May kung anong gumalaw sa gilid ng paningin ko. Agad akong napalingon doon. Tinitigan ko pa ang parte kung saan ko nahagipang gumalaw pero wala na ito. Tinawag na rin ako ni Daddy kaya naman inisip ko na lang na imahinasyon ko lamang iyon. Kinagabihan hindi ako nakatulog. Kahit gaano ko pilitin ang sarili hindi ko mapigilang titigan ang bintana ng kwarto ko. Nakaharap kasi ito sa sementeryo. Bagay na kapag iniisip ko ay kinikilabutan talaga ako. Wala namang ilaw sa labas, tanging sinag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa mga nicho. Kita ko pa yung isang krus na bahagyang nakahilig, parang may balak bumagsak. At yung malaking punong nakatayo sa gitna, itim ang itsura sa dilim, para bang bantay ng mga bangkay sa ilalim. Humiga akong muli at pumikit. Pilit na iniisip ang ibang bagay. Yung mga kaklase ko dati at yung luma naming bahay. Pero hindi ko matakasan ng lamig na gumagapang sa balat ko. Iba to. Parang may nakatingin sa akin.
Kinabukasan sinubukan kong huwag isipin ang nangyari noong gabi. Lumabas ako sa bakuran habang nagdidilig si Mami ng halaman. Umaasang kahit papaano, mawawala ang kaba sa dibdib ko kapag nasa liwanag ako. Tumulong lang ako noon na iayos ang mga baby ni Mami. Nagtatanggal ako ng mga damo sa paligid nang may narinig akong pabulong. Tinatawag nito ang pangalan ko. Napatigil at napalingon ako. Wala namang tao. Inisip ko noon na si Mama lang ang tumawag sa akin kaya ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Muli, nakarinig ako ng boses. This time, mas malinaw na at sigurado akong hindi si Mama ang tumawag. Ang boses ay parang nasa likod ko, mahina, pino, parang hininga na humahaplos sa batok. Mabilis akong lumingon, iniisip na si Hana lang yon ang nakababata kong kapatid. Pero wala akong nakita. Napaatras ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka hangin lang, baka guni-guni lang dahil hindi ako sanay sa lugar. Pero mula sa gilid ng mata ko, sa may bakod na naghihiwalay sa bahay at sementeryo, may aninong mabilis na nawala sa likod ng isang nitso. Bigla na lang lumamig ang paligid. Muli, narinig ko ang boses. Tinatawag nito ang pangalan ko. Hindi na ito pabulong at hindi na ito guni-guni lang. May tumatawag sa akin. Tumayo ako at tinanaw ang lumang sementeryo. Walang tao, pero parang may nag-uutos sa akin na lumapit sa harang. Lumapit sa sementeryo. Naglakad ako papalapit. Dahan-dahan ang bawat paghakbang ko. Maingat at tahimik. Kasabay ng bawat paglapat ng paa ko sa lupa ay ang pagdagundong ng puso ko. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa bigla na lang may humawak sa balikat ko. Napasigaw ako sa gulat. Nang lingunin ko ito ay nakita ko si Mami, takang-taka na nakatingin sa akin. Tinanong ako nito kung bakit ako papunta sa sementeryo. Wala akong maisagot. Yumuko na lang ako at bumalik sa ginagawa ko kanina. Lumipas ang oras at mag-aalas 3 na iyon ng hapon. Tirik ang araw pero hindi pa rin nawala ang lamig sa paligid. Nasa likod bahay ako noon, may hawak na maliit na pala habang inaayos ang ilang paso. Naisipan kong magtanim ng siling labuyo at kamatis. Sabi ni Mami makakabuti raw na may ginagawa ko para hindi masyadong mag-isip ng mga bagay tungkol sa buhay namin sa Maynila. Kasama ko noon si Hana, ang kapatid kong 1 dekadang mas bata sa akin. 7 pa lang siya noon. Maingay na bata ito pero simula nang lumipat kami rito, para siyang naging pipi. Naging tahimik. Nakaupo lang siya sa tabi. Nagdo-drawing gamit ang lapis at isang lumang notebook. Tahimik kaming dalawa. Pinipili ko ang mga butong itatanim ko noon nang makarinig ako ng sitsit. Napalingon ako agad sa direksyon ng sementeryo. Wala namang tao. Wala ring hangin. Tumingin ako kay Hana. Tahimik pa rin ito. Base sa nakikita ko sa kanya ay imposibleng siya ang sumitsit. Pero para makasigurado ay tinawag ko pa rin siya. Tumingala siya sa akin. Kita ko sa mga mata niyang inosente ang pagtataka. Lumingalinga ako bago tinanong siya kung narinig ba niya yung sitsit. Ginaya ko pa ang tunog nito pero umiling lang si Hana. Wala raw siyang narinig. Muli itong bumalik sa pagguhit. Tumayo ako, binaba ang pala. Lumingon-lingon sa paligid. Baka kapitbahay lang. Baka ibon. Pero kakaiba yung tunog. Hindi ito basta sutsot. Parang may ritmo. Parang may gusto. Muli akong nakarinig ng sitsit. Mas malinaw ngayon. Mas malapit. Napapitlag ako at agad lumapit kay Hana. Hinawakan ko ng balikat niya bago siya humarap sa akin.
Tinanong ko ito kung talagang wala siyang naririnig. Tumigil siya sa pagdodrawing. Ngumiti lang siya sa akin. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting parang may alam. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagguhit. Para hindi maistorbo ay tumayo na ito at naglakad papalayo. Kaya naman sa wakas ay napansin ko ang dinodrawing nito. Hindi basta-bastang larawan ang ginagawa niya. Sa papel, gumuhit siya ng sementeryo at may nakatayo sa gitna nito. Mukhang bata, pero may itim na guhit sa mata. Parang luha o dugo. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko. Muli kong narinig ang sutsot. Sa pagkakataong ito alam kong hindi lang ako ang pinaglalaruan. Inilibot ko ang paningin hanggang sa makita ko ang isang lalaki. Katulad ko ay may hawak itong pala at may inaayos sa likod bahay niya. Naglakad ako palapit at sinigawan ito. Tinanong ko kung ano ang kailangan niya at kailangan pa niyang sumitsit ng ganoon. Tinignan naman ako ng lalaki na para bang wala siyang alam sa ginawa niya. Mas lalo akong nainis. Nagawa ko pang bantaan ang lalaki na tigilan na ang pagsitsit dahil hindi nakakatuwa. Pero tinanggi nito ang mga paratang ko at sinabing kararating lang namang niya noon sa lugar. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa tawagin na lamang ako ni Hana para pumasok na sa loob ay hindi ko pa rin pinaniwalaan ang lalaki. Inisip ko noon na niloloko lang niya ako pero bago pa man ako makapasok sa bahay ay kinausap na ako ni Hana. Na siyang nagpadagdag sa kaba na nararamdaman ko kanina. Wala raw ang lalaki kanina noong naroon pa siya. Dalawa lang daw kami sa likod bahay. Naalaman pa nila mami ang nangyari at sinabihan akong humingi ng tawad sa lalaki. Ayon kay Dad, mabait daw na bata iyon at nag-aaral para maging isang pari. Hindi naman ako nakasagot pero nangako ako na hihingi ng sorry next time na makita ko siya, kahit ayoko naman talaga na mag-sorry rito. Lumipas ang araw na hindi ko naman nakita ang lalaki. Naging palaisipan para sa akin ang nangyari. Hindi ko gustong isipin na totoong hindi ang lalaki ang sumitsit sa akin, pero hindi rin naman kami pinalaking sinungaling ng mga magulang ko, kaya alam kong hindi magsisinungaling sa akin si Hana. Isang gabi ako na ang naiwang maghugas ng pinggan. Maagang natulog si Mami at si Daddy naman abala sa paghahanap ng bagong business. Tahimik ang buong bahay, maliban sa lagaslas ng tubig sa gripo at langit-ngit ng pinggan na siyang hinuhugasan ko. Pinilit kong ituon ang isip ko sa gawain. Ayokong mapaisip na naman sa sementeryong tanaw mula sa bintana sa lababo. Nagsimula na rin akong kumanta ng mahina kahit wala sa tono para hindi marinig ang sarili kong kaba. Pero habang tumatakbo ang tubig nakarinig ako ng paglangit-ngit ng isang bagay. Parang may umurong na kung ano. Tumigil ako at lumingon sa paligid. Wala akong nakita. Bumalik ako sa paghuhugas. Ilang segundo ang lumipas nang may bigla na lang tumawag sa pangalan ko. Napasinghap ako at halos mabitawan ng baso. Hindi na ito basta sutsot. May kasamang boses ng bata. Mahina, matinis parang galing sa ilalim ng tubig. Mabilis akong napalingon sa bintana. Walang tao sa labas. Pero hindi iyon ang nagpakilabot sa akin. Bukas ang bintana at kahit summer naman tila malamig ang panahon sa parting yun ng bahay. Pumapasok ang malamig na hangin sa loob. Kasabay nito, isang amoy ang dumampi sa ilong ko. Amoy lupa. Basa, luma, parang mula sa ilalim ng nitso. Dahan-dahan akong umatras mula sa lababo. Pero bago pa ako makalayo, narinig ko ulit ang pagtawag ng kung sino sa pangalan ko. Parang boses ng bata
pero may kung anong bali sa tono nito. Parang pilit ginagawang tunog inosente pero alam mong may halong pangungutya at panlilinlang. Hindi ako sumagot. Hindi ako gumalaw hanggang sa biglang may kumalabog sa bintana. Isang maliit na anino ang mabilis na dumaan. Tumatawa ito at parang nasisiyahan sa reaksyon ko. Napasigaw ako at tumakbo palayo at halos mabangga si Daddy sa hallway. Tinanong ako nito kung ano ang nangyayari. Nanginginig naman ang boses na itinuro ko ang bintana sa kusina habang inilalarawan ng nakita kong bata. Halata kay Daddy ang pag-aalinlangan pero tinignan niya pa rin ang bintana. Sarado na raw ito at tahimik sa labas. Wala siyang nakita. Wala siyang narinig. Hindi ako makapaniwala noon dahil ako nakita ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko na malilimutan ang pangyayaring yun at ang katotohanan na may kakaiba sa bagong bahay namin. Ilang araw matapos ang insidente sa bintana, nagpaalam sina Mami at Daddy na kailangan na nilang magtrabaho sa bayan. 2 oras ang layo sa bahay namin. Isa sa mga naisip nilang dalawa para mas mabilis kaming makabangon ay ang magtrabaho parehas, kaya naman inatasan nila ako na magbantay kay Hana. Tumango lang naman ako, pilit ang ngiti. Wala naman akong magagawa. Ako ang panganay. Isa pa ay hindi naman gaanong alagain si Hana dahil 7 years old na ito ng mga panahong iyon. Hindi ko na rin sinabi sa magulang namin ang tungkol sa mga sutsot o sa boses na tumatawag sa pangalan ko gabi-gabi. Mas malaki ang problema namin sa pera kaysa intindihin pa namin ang mga kung ano-ano. Binabayaan ko na lang yun, bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Graduating na ako noon ng high school. Medyo late kasi ako nag-aral, kaya kahit hindi ako naabutan ng K-12 ay graduating pa lamang ako at the age of 17. As a teenager din, hindi mawawala sa akin ng mga oras na yun yung kagustuhan na maglaro na lang kaysa bantayan ng kapatid ko. Alam kong hindi maganda ang ginawa kong yun, pero as a teenager, hindi ko na naisip pa ang mga kalokohan ko. Sa una, sinubukan ko siyang bantayan. Kinakausap, tinatanong kung gusto niyang maglaro o kumain. Pero noong katagalan ay tinamad na ako. Matapos ko siyang pakainin ng merienda at tulungan sa mga assignment niya ay pinapabayaan ko na siya sa gusto niyang gawin. Naglalaro na ako noon ng COC at Dota sa computer ko. Hindi naman ako nababother dahil madalas ay nasa sala lang siya at nagdodrawing. O kaya naman ay sa labas ng bahay, kalaro ang aso namin. Ngunit isang gabi, hindi ko napansin na nawala siya. Akala ko nasa kwarto lang. Nasobrahan ako sa paglalaro sa computer at sakto naman naggabi na rin ang uwi ng parents namin. Bandang 10:00, may kumalabog sa likod ng bahay. Naiinis pa ako noon na tumayo mula sa swivel chair ko at naglakad papuntang pinto. Halos lumuwang mata ko nang binuksan ko ang pinto at nakita ko si Hana. Basang-basa, puno ng putik ang mga kamay, binti at damit. May mga dahon at damong nakasabit sa buhok niya. Agad kong tinanong ito kung galing ba siya sa labas. Umuo lang siya at dumiretso nang pumasok ng bahay para maligo. Hindi ko sa pinigilan sa gusto niyang gawin dahil at that time, gusto ko na rin bumalik sa paglalaro. Ngunit ang pangyayaring yun ay naulit kinabukasan at sa sumunod pang mga gabi. Araw-araw nawawala siya bago magdilim. Araw-araw, uuwi siyang basa at maputik. Ako naman ay hinayaan ko lang siya basta tagabukas lang ako ng pinto at papapasukin siya para magpalit ng damit. Pagkatapos ay babalik na ako sa paglalaro. Hindi ako interesado sa kung saan siya pumupunta. Basta hindi alam ng parents namin ay ayos lang sa akin. Ayoko rin naman na mapagalitan ako. Ngunit ang hindi ko alam ay unti-unti na palang nagbabago ang kapatid ko.
Mula sa masayahin na si Hana ay unti-unti nang naging malungkutin ito at lagi nang tulala. Minsan na rin akong sinabihan ni Alex, yung lalaking inaway ko noong unang araw namin dito. Sinabihan ako nito na huwag hayaan si Hana sa labas tuwing gabi dahil baka mapano ito. Pero hinayaan ko lang siya. Hindi naman porket magpapari siya ay may karapatan na siyang sermonan ako sa mga bagay-bagay. Pinagsawalang bahala ko lahat ng bilin ni Alex at ng mga magulang ko. Basta ay nasa malapit lang si Hana ay ayos lang sa akin. Safe rin naman ang subdivision namin noon kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Yun nga lang ay nagumpisa na rin akong makaramdam ng kakaiba kay Hana. Kumakain kami ng hapunan ng oras na yon nang bigla siyang tumayo mula sa hapagkainan at luminga-linga. Agad ko siyang tinanong kung anong gusto niya pero hindi ako nito sinagot. Tumakbo siya diretso sa pinto at nagmamadaling lumabas ni hindi man lang nagsapatos. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kaya naman pinili ko na lang na sumunod sa kanya. Nasa pintuan pa lang ako nang makita ko siyang patawid. Lumulusot siya sa pagitan ng sirang barbed wire papunta sa sementeryo. Agad kong sinigaw ang pangalan niya. Napahinto naman ito at parang natauhan. Tumayo siya ng maayos at naglakad pabalik. Tininang ko lang siya noon hanggang sa makarating siya sa harap ko. Sinubukan ko siyang kausapin baka sakaling may paliwanag siya sa ginagawa niyang iyon. Pero wala. Dinaanan lang ako nito at kahit anong tanong ko ay hindi na siya sumasagot. Linggo noon nang magpasya akong papuntahin ang mga kaklase ko sa bahay. Kailangan naming tapusin ang isang group project sa Araling Panlipunan at dahil ako lang ang may computer sa aming magkakaklase, ay nagpresenta ako na sa bahay na lang namin gawin ang project. Iniisip ko noon na dahil walang pasok ay matatapos namin ang project bago pa magdilim at maging kakaiba na naman si Hana. Dumating sila pasado 3:00. 6 kami sa grupo at isa sa kanila si Cynthia, ang pinaka-close ko. Parte kaming dalawa ng group sa Facebook at nang malaman niyang lumipat ako sa school niya ay talagang pinilit niyang maging magkaklase kaming dalawa. Mahilig din kaming dalawa sa online games kaya naman nang matapos kami sa part namin ay naglaro na kami. Sa labas kami ng bahay naglalaro. Sa may terrace habang ang mga kasama namin ay ginagawa pa rin ang part nila sa sala. Mula sa kinauupuan namin ay tanaw ko si Hana na kasama ng mga batang kapitbahay namin. Hindi naman siya naglalaro kasama ng mga ito, more on pinapanood niya ang mga naglalaro. Mga nasa 30 minutes kaming nasa labas bago ako tawagin ng mga kasama namin. Luto na raw kasi yung pansit canton na merienda namin. Tinawag ko na rin noon si Hana para makisalo sa pagkain namin. Kumuha lang ito ng pagkain niya at lumabas na. Napailing na lang ako. Matapos kaming kumain ay muli kaming tumulong sa mga kasama namin sa paggawa ng mga kailangan pa. Habang abala ang iba sa paggugupit at pagdidikit sa project, tumabi sa akin si Cynthia. Tinanong ako nito kung bakit daw hinahayaan kong makipaglaro si Hana sa gusgusin na bata. Napatingin ako sa kanya. Kunot ang noo. Mukhang nag-gets naman niya na hindi ko maintindihan ng sinabi niya, kaya i-describe nito sa akin ang bata. Maliit, payat at madungis. Inakala raw niya na kilala ko ang bata dahil nakita niya itong lumusot papuntang sementeryo habang nakasunod si Hana. Hindi naman ako nakasagot dahil wala naman akong kilalang bata na ganoon ng itsura. May mga kilala naman na kami sa subdivision pero walang bata na payat at madungis. Kahit naman maliit lang ang subdivision namin ay halata naman na hindi pinapabayaan ng mga magulang ang mga anak nila. Tinawanan ko lang ang sinabi ni Cynthia pero seryoso pa rin ang kaibigan ko. Medyo weird daw yung kaibigan ni Hana. Nung tanungin ko naman siya tungkol sa pagka-weird nito ay hindi siya makasagot, kaya hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pagkatapos ng project, isa-isa nang nagpaalam ang mga kaklase ko. Bumababa na ang araw kaya nagligpit na rin kami.
Bago magpaalam sa akin si Cynthia ay tinanong ako nito kung talaga bang hindi ko kilala ang batang sinasabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan pero sinabi ko rito na huwag nang isipin pa yon at pagsasabihan ko na lang si Hana. Nang makaalis na ang mga kaibigan ko ay akmang papasok na sana ako sa bahay nang tawagin ako ng isa sa mga matandang kapitbahay namin. Hindi ko ito personal na kilala pero ilang beses na siyang kinausap ni Daddy noong unang lipat pa lamang kami. Siya ata yung head ng Homeowners Association dito sa amin kaya naman bilang isang mabuting bata, binati ko ito. May hawak siyang tabo at timba ng tubig at halatang kagagaling lang sa likod bahay nang maglakad siya sa akin papalapit. Halata ang pag-aalala nito nang tingnan ako at tanungin kung bakit iniiwan ko ang kapatid kong lalaki sa labas ng bahay. Ilang gabi na raw niyang nakikita itong nasa labas lang ng bahay at nag-aantay. Kahit 11:00 na raw ng gabi ay hindi ko pa rin ito pinapapasok. Halata ang inis nito nang sabihin sa akin na hindi magandang pagtrato ko sa dalawa kong kapatid. Parang gusto pa niya akong bantaan na isusumbong sa DSWD at mga magulang namin. Nanlamig ang batok ko. Binalot ako ng takot na napansin ng matanda. Ngumiti ito at sinabing huwag ko na lang raw uulitin na gawin yun sa kapatid ko at palalampasin niya ang nangyari. Pero hindi ako naging masaya sa sagot nito. May nakikita siya. May nakikita siyang kakaiba. Unti-unting lumamig ang hangin. Hindi ko alam kung guni-guni lang pero parang bumagal ang paligid. Tiningnan ko ang matanda. Tumitig ako sa mga mata nito sa pag-aakalang magbabago ang mga sinabi nito at sasabihin niyang biro lang ang lahat. Pero wala. Nanatili itong nakatingin lang din sa akin. Kaya naman inamin ko na rito na wala akong kapatid na lalaki. Iisa lang ang kapatid ko. Si Hana lang. Doon siya natigilan. Kita ko sa mukha niya ang unti-unting pagputla at ang pagtaas ng balahibo sa braso habang pinoproseso ang sinabi ko. For some reason, pareho kaming napatingin sa sementeryo na tanaw sa kinatatayuan namin. Utal-utal na nagtanong ang matanda kung hindi ko raw kapatid ang nakikita niya, sino yun? Pareho kaming natahimik. Hanggang sa hawakan na nito ang kamay ko at sinabihan akong ingatan ang aking kapatid. Hindi raw lahat ng gustong makipagkaibigan sa kanya ay dapat niyang kaibiganin. Hindi ko alam kung anong isasagot. Para bang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang totoong takot. Hindi na ito parang larong isip lang o guni-guni. Magdidilim na nang makapasok ako sa loob ng bahay. Tahimik si Hana, nakaupo sa may mesa. Iginuguhit na naman ang paborito niyang imahe. Sementeryo, punong itim, at ngayong araw, may idinagdag siyang bagong figura. Isang batang lalaki. Nakatayo sa tabi ng puno. Wala itong mukha. Napatras ako nang makita yon pero hindi ako nakapagsalita. Ayokong makita ni Hana na natatakot ako. Dumiretso ako sa kusina at naghain ng hapunan. Habang kumakain ay nakatingin lang ako sa kanya. Tahimik kaming dalawa. Gusto kong isawalang bahala na lang ang nakita ni Cynthia at ang sinabi ng head homeowners namin. Pero hindi ko magawa. Sa aming dalawa ay ako ang adult kaya naman kailangan kong alamin kung ano ba ang nangyayari. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Tinanong ko na ito kung sino ang batang sinasabi ni Cynthia, ang batang kalaro at kasama niya. Napatingin siya sa akin, diretso, walang takot, walang pagtatago. Kaibigan ko. Yun ang sagot na narinig ko mula sa kapatid ko. Gusto kong maging masaya para sa kanya dahil nagkaroon na rin siya ng kaibigan sa village namin, pero hindi ko maramdaman yun. Parang mas kinabahan pa akong isipin na may kaibigan ang kapatid ko. Muli ko siyang kinulit tungkol sa kaibigan niya pero tanging isang salita lang ang sagot niya sa akin.
In the end, alam ko lang ay taga-subdivision rin namin ang kaibigan niya at malapit lang sa amin ang bahay nito. Hindi rin niya alam kung ano ang pangalan pero ang alam niya ay magkaibigan sila at magkalaro. Lagi siya nitong hinihintay lumabas sa hapon at tuwing magpapaalam siya na uuwi na ay umiiyak ito. Dahilan para mas magstay pa rin siya. Pinilit kong kumain noon kahit ang totoo ay hindi ko na halos malunok ang pagkain ko. Wala na akong nasabi pa. Kumain ako kahit walang lasa ang kanin. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na baka nga totoo lang na may bata lang sa paligid, kapitbahay, kalahi o kung sino mang ligaw na batang gustong makipaglaro. Hindi ko pa rin sinabi sa mga magulang ko ang nangyayari. Hindi ko rin alam kung bakit. Baka ayokong marinig silang sabihin guni-guni lang yan o sisihin akong hindi ko binabantayan ang kapatid ko kaya kung kani-kanino ito nakikipagkaibigan. Gabi na noon nang puntahan ako ni Hana sa kwarto ko. Nakahiga na ako noon at naglalaro ng COC. Nakangiti ito nang tumabi sa akin. Ibinalita nito na nalaman ng kaibigan niya na alam ko na ang tungkol sa friendship nila. Kaya naman gusto raw akong makilala ng bata. Natigilan ako sa paglalaro at napatingin sa kapatid ko. Bigla akong kinabahan sa sinabi nito. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayokong makilala ang tinatawag niyang kaibigan. Huminga ako ng malalim bago sinabi na pag-iisipan ko. Ayoko ng panggulo noon dahil umaatake ako sa laro kaya naman agad ko siyang pinaalis. Akala ko noon ay mabilis na mawawala ang kabang nararamdaman ko pero ng gabing yun ay hindi ako makatulog. Nag-aalala ako sa kapatid ko but at the same time ay may nararamdaman akong kakaiba. Sarado ang mga bintana at pinto kaya naman imposibleng may nakatingin sa akin mula sa labas. Yun nga lang ay iba ang nararamdaman ko. May nagmamasid sa akin. Hindi tuloy naging maayos ang tulog ko. Lumipas ang mga araw at lalo akong hindi mapakali. Hindi na ako umaasa sa mga palusot na baka kapitbahay lang o guni-guni lang. Hindi ko na rin kailangan ng babala mula sa iba dahil ngayon ako na mismo ang nakakakita ng kakaibang nangyayari sa kapatid ko. Tuwing hapon habang abala ako sa paghahanda ng hapunan o pagwawalis sa sala, mapapansin kong wala na si Hana. At gaya ng dati pag-uwi niya ay may putik na naman ng kanyang mga paa at ang amoy niya ay parang luma at nakulob na lupa. Pero higit pa sa putik o katahimikan ang nagpapakaba sa akin ngayon. Isang hapon ay sinilip ko sa bintana si Hana. Umaasa akong makikita ko siya na naglalaro lang. May araw pa noon pero papulubog na ito kaya naman medyo nakakatakot na ang vibe. Tanaw ko si Hana. Nakaupo sa gilid ng punong matagal ng patay sa may bakuran, malapit sa mismong pader ng sementeryo. Tahimik lang siya noong una. Pero ilang minuto lang ay nakita kong tila may kausap na ito. Hindi ako maaaring magkamali. Mula sa kinatatayuan ko ay nakikita kong bumubuka ang bibig ni Hana. Wala akong nakikitang iba. Wala siyang kasama pero parang may sumasagot. Humihinto si Hana sa pagsasalita at parang may pinapakinggan siyang kung sino. Kung sino man yun ay isa lang ang alam ko. Hindi ko siya nakikita. Nagsimulang tumawa si Hana na parabang yun na ang huling tawa niya. Tuwang-tuwa ito sa kung ano ang sinabi ng kasama niyang hindi ko nakikita. Nanlamig ang likod ko. Hindi ko na kayang panoorin pa ang kapatid ko na ganoon kaya naman lumabas na ako at nilapitan ito. Malayo pa lang ay siligawan ko na siya at tinanong kung sino ang kausap niya. Bigla siyang tumigil. Parang yelo ang katahimikan sa pagitan namin. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi ito sumagot pero tumayo ito at naglakad papalayo. Sinubukan ko siyang habulin at hawakan sa braso pero tinabig dito ang kamay ko bago muling naglakad. Kitang-kita ko sa mga mata niya, hindi nito gustong sagutin ng kahit anong tanong ko. Nang mga oras na yun lang nag-sink in sa utak ko na totoo na ito.
seryoso na ang sitwasyon. Kinabukasan sinubaybayan ko siya. Mula sa likod ng kurtina sa kwarto ko, pinanood ko siyang lumabas muli. Tulad ng dati, tumuloy siya sa likod. Umupo sa parehong lugar at nagsimula na naman ang pagsasalita. Ngunit may mas malala. Ngayon hindi lang siya nagsasalita, parang may kinakausap siyang malapit sa mukha niya. Paminsan iniaabot ang kamay na parang may hawak. Yuyuko siya at tatawa. Binalot ako ng takot sa nakikitang nangyayari sa kapatid ko. Kaya naman sinubukan ko ng kausapin noon ang parents namin. Yun nga lang hindi wrong timing dahil parehong hating gabi na ang dalawa dumating. Mga pagod pa. Alauna ng madaling araw nang magising ako at magpasyang kumuha ng inumin sa baba. Saktong nadaanan ko ang kwarto ni Hana. Bahagya yung nakabukas kaya naman nakikita ko ang nangyayari sa loob. Medyo madilim pero kita ko ang silhouette ni Hana. Nakaupo siya sa kama at may kausap. Mukhang nag-aaway sila. Pinilit kong pinakinggan kung ano yun pero sa sobrang hina ng boses niya ay tanging bakit at ayoko lang ang naiintindihan ko. Hanggang sa tila umalis na ang kausap ni Hana. Mag-isa na lang siya at tulala na. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Puro tanong ang mga naiisip ko na alam kong walang makakasagot bukod sa kapatid ko. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong nagpapanggap na walang nangyayari, na wala akong naririnig na mga boses sa gabi. Magpanggap na hindi ko nakikita si Hana na nakikipag-usap sa wala at hindi ako natatakot tuwing naririnig ko ang sutsut sa labas ng bintana. Ilang araw ang lumipas. Galing ako sa tindahan nang makita ko si Hana sa may hagdan. Nakaupo sa paanan nito. Nakayuko siya. Tahimik. Agad kong nilapitan ang kapatid ko para sana tanungin siya kung ano ang problema nang makita ko ang braso nito. May mga galos at pulang marka. May gasgas rin ang tuhod nito at may guhit pa ng natuyong putik sa leeg. Nag-aalala kong sinuri ang katawan nito. Tinanong ko rin siya kung anong nangyari pero hindi ako nito sinasagot. Ayaw niyang tumingin sa akin. Nanginginig ang kamay niya habang pinupunasan ng dugo sa tuhod gamit ang laylayan ng sando. Inisip ko noong una kung nadapa ba siya o kung ano. Mabilis akong pumasok para kunin ang first aid kit. Hindi pa rin siya sumasagot. Hanggang sa tanungin ko na siya kung may umaway ba sa kanya. Ay doon lang siya nagsimulang umiyak. Ilang minuto ang dumaan bago siya nagsalita. Sinabi niya sa akin na ang nanakit sa kanya ay ang kaibigan niya. Napatigil ako noon sa pagkuha ng mga gamot para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla na lang lumamig ang paligid. Nagsimulang magtaasan ang balahibo ko sa batok. Nagmadali akong yakapin si Hana. Pilit kong tinatanong kung bakit siya sasaktan ng kaibigan niya ng ganoon. Ilang segundo ang lumipas bago siya dahan-dahan na tumingin sa akin. Seryoso ang mata pero may lungkot at takot na parang hindi niya maintindihan. Gusto raw siya nitong isama at noong ayaw niya ay nagalit ito. Ngumiti ng mapait sa akin si Hana at ang sumunod niyang sinabi ay halos magpahimatay sa buo kong sistema. Gusto rin daw ako nitong isama. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa paligid ko. Tinignan ko ang mga galos niya. Hindi yun gawa ng normal na bata. Parang may mga kuko. Parang may puwersang masyadong marahas para sa isang kaibigan. Tumayo ako at lumapit sa pinto ng bahay. Hatak-hatak ko siya. Hinila ko siya papasok sa bahay bago iyon isinara. Nang masigurong nakasara na ito ay kinausap ko na si Hana noon. Hindi na siya lalabas ng bahay. Hindi ko na siya hahayaang pumunta pa sa kaibigan niya. Hindi siya tumango. Hindi rin siya tumutol.
Pero habang nililinis ko ang sugat niya sa sala, panay ang tingin niya sa bintana. Doon sa likod, doon sa madilim na bahagi ng bakuran. At sa loob ng katahimikan naming dalawa, para bang may naririnig akong boses sa likod ng isipan ko. Mahina, pabulong. Hindi mo siya may tatago habang panahon. Mas lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Nasa work trip pareho ang mga magulang ko at alam kong wala kaming makukuhang sagot rito kahit patawagan namin. Kaya naman kahit nanginginig na ako sa takot ng mga panahong yon ay di ako nagpatinag. Kinausap ko noon si Hana. Hindi siya aalis ng bahay at kakalimutan na niya ang kaibigan niya. Tumango siya. Mahina pero hindi ako sigurado kung naintindihan niya talaga o kung nakikinig pa ba siya sa akin. Ang mga mata niya madalas malayo ang tingin, ang boses niya halos bulong na lang. At gabi-gabi naririnig ko pa rin siyang bumubulong sa dilim kahit hindi ko alam kung kanino. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na siyang magkasakit. Sa una akala ko sipon lang. Binibigyan ko ng gamot, pinupunasan ng tuwalya, pero sa halip na gumaling, lalo lang siyang nanghina. Hanggang isang araw pag-uwi ko mula sa tindahan, nadatnan ko siyang nakahandusay sa kama, nangangatog sa ginaw kahit tag-init, at may mga bagong pasa sa lieg at sa balikat. Hugis kamay ang mga yon na tila ba may humawak sa kanya habang wala ako. Doon na ako kinabahan. Tinawagan ko si Mami. Sa nanginginig kong boses ay nagmakaawa ako rito na umuwi na. Kahit ang amo niya ay pinakiusapan ko rin. Kinagabihan dumating sina Mom at Dad. Mabilis kaming nagtungo sa doktor. Pinatingnan si Hana. Dugo, ihi, x-ray, lahat ng test na kaya at pwedeng gawin. Pero pagkatapos ng ilang oras, walang makita ang doktor na sakit. Walang infeksyon o kung ano. Kahit ang mga pasa ay hindi nito maipaliwanag kung bakit mayroon si Hana ng ganoon. Puro hula lang o hypnosis ang sinasabi nito. Nagbigay ng gamot at pagkatapos ay pinauwi na kami. Dahil walang choice, tinanggap namin ang paliwanag ng doktor at umuwi na. Tulala na si Hana noon at maging sina Ma'am ay hindi na alam ang gagawin sa kapatid ko. Sa bahay, nilalagnat pa rin siya. Halos hindi kumakain at habang nilalagyan ni Mama ng basang bimpo ang noo niya, kitang-kita ko ang mga sugat na dating mga pasalang. Ngayon, parang hinihiwa. Parang kinakaladkad siya habang natutulog. Hindi rin naman nagsasalita ang kapatid ko tungkol sa nangyari sa kanya. Hindi na niya binabanggit ang kaibigan. Tulala lang siya at dadaing na may masakit pero yun lang yun. Tapos ay wala na. Lumipas ang araw at lalong lumala ang kalagayan ni Hana. Parang unti-unting nawawala ang kapatid ko. Hindi lang sa katawan kundi sa diwa. Parang may ibang humihigop sa kanya. Kaya isang hapon habang nagpapahinga si Ma'am sa tabi ni Hana at si Dad naman nasa labas ng bahay, tahimik akong lumabas. Isinuot ko ang hoodie ko, bitbit ang flashlight at isang simpleng plano sa utak. Hanapin ang kaibigan ni Hana o kung sino man yun. Tumungo ako sa likod bahay, sa tapat ng patay na punong laging pinupuntahan niya. Doon ako unang tumigil. Wala akong nakikita pero naroon pa rin ang kakaibang lamig sa paligid. Yung tipo ng lamig na hindi galing sa hangin kundi sa ilalim ng lupa. Sinipat ko ang paligid. Wala akong nakita, walang kahit sino roon. Gusto ko pa sanang maglakad papunta sa sementeryo, ngunit bago pa ako makahakbang papunta sa pader na humihiwalay sa amin sa sementeryo, may narinig akong boses sa gilid ng bakod. Napalingon ako. Si Alex, noon lang ulit kami nagkita nito after ilang linggo. Lagi itong tahimik, bihira lumabas ng bahay. Ayon rin kay Mom, busy ito sa pag-aaral. Binati ako nito kahit hindi naman kami close. Napilitan tuloy ako na ikwento rito na may hinahanap akong kalaro ni Hana. Idinescribe ko sa kanya ang itsura ng lalaki at tahimik naman itong nakikinig. Tahimik siya.
Tinitigan ako ng matagal sa kadahan-dahang lumapit. Doon ko lang napansin, parang matagal na siyang hindi natutulog. Pula ang mata, may sugat sa braso at parang pagod sa takot. Lumunok ito ng sariling laway at muling pinadescribe sa akin ang batang sinasabi ng kapatid ko. This time, ipinaliwanag ko sa kanya ang bata na tinutukoy ko sa mas descriptive na paraan. Sinabi ko rin ang nangyari kay Hana at ang naging away ng dalawa. Pati na rin ang mga sinabi ng doktor sa amin at ang sitwasyon ng kapatid ko ngayon. Biglang tumigas ang panga ni Alex. Napatingin siya sa punong patay, tapos sa pader, tapos bumalik ang tingin sa akin. Sinabi nito na kakausapin niya ako sa susunod na araw. Inutusan ako nitong bumalik sa bahay at bantayan ang kapatid ko dahil hindi tao ang siyang nanakit rito. Sinabi rin niya na hindi taga doon ang batang yon. Bago pa lang sila lumipat ng bahay sa subdivision na yon ay naroon na ang bata. Sa mismong kinatatayuan ng bahay namin nakatira ang dati nitong pamilya. Anak ito ng isa sa mga trabahador sa sementeryo, kaya naman pamilyar ito sa mga libingan doon. Hanggang sa isang araw ay nahuli ng asawang lalaki na may kalaguyo ang asawa nito. Doon na nagkasira ang pamilya. Nagsimula ng mag-away ang dalawa araw-araw dahilan para mapabayaan nila ang anak nila na siyang tulala at lagi nang mag-isa. Hanggang isang araw ay bigla na lang nawala ang bata. Isang linggong lumipas bago nagsimula ang pamilya na hanapin ang bata pero huli na ang lahat. Natagpuan na lamang ang katawan nito. Wala ng buhay. Doon na pagtanto ng pamilya ang ginawa nila. Iniwan nilang mag-isa ang bata at ano pa nga ba ang gusto ng taong nag-iisa? Kasama. Gusto nito ng kasama. Hindi niya na tinapos ang paliwanag. Ako na ang nagtuloy sa isip ko. Si Hana, gusto nitong kunin si Hana para hindi na ito nag-iisa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Literal akong tumulala sa kawalan. Hanggang sa makarinig kami ng isang sigaw. Noong una ay inisip kong guni-guni ko lang yun, pero nang marinig ko ang boses ni Ma'am ay doon ako nataranta. Halos sabay kaming tumakbo ni Alex papunta sa bahay namin. Mabibilis ang yabag na naririnig namin. Umiiyak na rin noon si Ma'am. Nang makarating kami sa bahay agad akong sumigaw. Hinahanap ko si Ma'am at Dad. Pero hindi si Ma'am ang una kong nakita. Si Hana, nakatayo sa gitna ng sala. Nakayuko ang ulo at ang kanang kamay niya ay may hawak ng isang malaking kutsilyo galing kusina. Nangingintab sa ilalim ng madilim na ilaw. Nagsisigaw si Ma'am sa isang sulok at si Dad naman ay pilit nilalapitan si Hana, pero agad din itong napaatras nang tumaas ang mukha ng kapatid ko at doon ko siya nakita. Hindi na si Hana yun, maputla ang mukha. Nangingitim ang ilalim ng mata at ang ngiti para bang punit na mula sa kanyang mga tenga. Mali ang itsura, hindi lang galit, kundi tuwang-tuwa. Tuwa na may halong kasamaan. Sumigaw si Dad, pilit na pinapakalma ang kapatid ko pero hindi siya nito sinagot. Tumawa lamang ito. Isang tawa na malamig, mababa at hindi kayang manggaling sa bata. Bigla na lang tumakbo papalapit si Hana. Agad naman siyang sinalubong ni Dad para pigilan pero parang hindi natawa ang lakas ng kapatid ko. Isang tulak lang ay tumilapon na si Dad papaatras. Bumagsak sa hagdan at tuluyan ng nawalan ng malay. Pareho kaming napasigaw ni Ma'am. Agad niyang pinuntahan si Dad, ako naman ay nakatayo lang. Nanigas ako sa takot. Nanginginig ako pero hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapit. Kaya naman sumigaw na lang ako. Nakiusap kay Hana na itigil na ang lahat pero mukhang yun pa ang naging dahilan para mapansin ako nito.
Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngumisi ito bago tumawa. Malakas na tawa. Hindi ito yung tawa na laging ginagawa ni Hana. Yung tawa niya ngayon ay tila nang hahamak, tila may halong galit. Nagsimula siyang lumakad papalapit sa akin, hawak-hawak niya pa rin ang kutsilyo. Nagmamadaling bumangon si Ma'am, kinuha ang krus sa altar at hinilapit kay Hana. Dinasalan niya ito habang umiiyak. Ngunit imbes na umatras, tumawa lang ulit si Hana. Ngumisi ito bago ginaya ang paraan ng pagdadasal ni Ma'am. Hindi lang basta paggaya kundi paulit-ulit habang tinatawanan kami. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka! Sa ngalan ni Jesus! Paulit-ulit nakakaloko parang nanunuya. At sa huling ulit ng kanyang pangutya, lumutang siya sa ere. Lumutang sa ere si Hana. Nakabitaw si Mama sa hawak, napatras kami pareho habang nakalutang siya, nakababa ang mga braso niya sa gilid at nakatingala na parang tinatanggap ang kung anong puwersang wala kami. Paulit-ulit may kung anong boses ang lumalabas sa kanya. Inaangkin nito ang katawan ng kapatid ko. Nagsimula akong tumakbo, hindi ko alam kung saan ako pupunta pero buo na ang desisyon ko. Kailangan ko siyang iligtas. Sinagawan ko noon si Ma'am at si Dad sa labas habang kinukuha ko ang krus mula sa altar. Ayaw pa ni Ma'am noon pero nang tulungan siya ni Alex na nasa tabi ko na pala at alalayan siyang lumabas ay wala na siyang nagawa. Nanginginig pa rin ako. Sa takot? Galit? Hindi ko alam. Nang masiguro kong lumabas na sila sa bahay, humarap ako kay Hana o sa kung anuman ang nasa loob niya. Lumulutang pa rin siya sa ere. Dahan-dahang bumababa pero ang mga mata niya hindi pa rin sa kanya. Maitim, malalim, wala nang bakas ng kapatid kong masayahin. Nagsimula akong magdasal. As usual ay ginagaya lamang nito ang pagdadasal ko kaya naman nakipag-deal na lang ako rito. Sinabi kong ibibigay ko ang gusto niya basta iwan niya na lang ang katawan ng kapatid ko. Tumawa ito. Tinatawanan ako. Sinabi nito na hindi ko mahal si Hana. Pinapabayaan ko ito araw-araw. Nakikipaglaro sa dilim habang ako ay abala sa sarili ko na ako ang totoong nagpahirap sa buhay ni Hana. Tinatagan ko ang loob ko noon. Alam ko na ginagamit noong emosyon ko para matalo ako. Hindi ko siya pinansin at nagsimula na ulit na magdasal. Hanggang sa lumipad na siya papunta sa akin. Sumigaw ako, itinapat ang krus sa pagitan namin. Sumigaw ako at patuloy na nagdasal. Sumigaw rin si Hana pero hindi boses niya. Isang halakhak na parang sabay-sabay na tinig ng mga bata. Iyak, tawa, galit, lahat ng emosyon sa isang ngalingaw-ngaw. Napaatras ako, puno ng galit at puot ang hangin, parang nilalamon ako ng paligid. Biglang bumaba si Hana sa sahig, nakatayo na lang pero nakayuko. Nanginginig ang buong katawan, tahimik, tumigil ang hangin, tumigil pati ang mga ilaw. Sa isang iglap lang, dumilim ang paligid. Napatigil ako nang marinig ang mahinang boses ni Hana. Tinatawag nito ang pangalan ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang mata ng kapatid ko. Basa ng luha, nanginginig para bang nagising mula sa mahabang bangungot. Pero bago ko pa siya malapitan, isang anino ang humugot sa kanya paatras. Napatakbo ako para saluhin siya. Muling bumalik ang itim sa mata niya, nagsimulang manigas ang katawan niya. Narinig ko pa ang sigaw nito, humihingi ng tulong, nagmamakaawa. Halos masira ang lalamunan ko sa kaiiyak at kasisigaw habang yakap-yakap si Hana. Nanginginig ang katawan niya, malamig ang balat, pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng dilim at galit. Umuungol siya, pumipiglas at pilit akong tinutulak. Isang iglap lang, muling bumalik ang lakas sa katawan niya. Isang tulak lang nito ay agad akong napahandusay sa sahig, halos mawalan ako ng hangin. Sinubukan kong bumangon at doon ko nakita na papalapit siya sa akin. Mabagal
parang hayop na gutom. Tumakbo ako palabas ng bahay. Kahit pa natutumba ang mga gamit, kahit madilim sa paligid, ang tanging alam ko lang ay gusto kong lumayo roon. Sobrang natatakot na ako. Hinabol niya ako. Mabilis ito dahil hindi siya tumatakbo. Parang umuurong lang siya. Parang hindi rin bata ang katawan niya. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang puwersang hindi ko maintindihan. Isang kaluluwang wala na sa mundo pero hindi rin lubos na patay. Paglabas ko sa kalsada, halos madapa ako sa damuhan pero doon ko siya nakita. Si Alex. Lumabas ito kanina kasama ni na Ma'am kaya naman hindi ko alam na babalik ito. May hawak siyang Biblia sa kamay. Doon ko lang naalala na nag-aaral nga pala ito ng pagkapari. Seryoso ang mukha nito. Napalingon siya sa akin at sa likod ko. Nakita niya ang kapatid ko. Nakangisi, duguan ng kamay at ang mga mata maitim at malalim. Walang buhay. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Agad siyang umayos ng tayo. Inilabas ang isang maliit na lalagyan mula sa bulsa at nagsimulang magdasal. Biglang tumigil si Hana. Para bang nabigla. Napaatras ng kaunti. Nakatingin siya kay Alex. Halatang takot. Nagpatuloy sa pagdadasal si Alex habang hawak-hawak pa rin ang krus. Nilapitan niya si Hana at gamit ang boses na punong-puno ng pananalig ay pinilit niyang paalisin ang kung sino mang nasa katawan ng kapatid ko. Isang sigaw ang pinakawalan ni Hana, isang napakatalim na sigaw na halos magpatigil ng tibok ng puso ko. Para bang lahat ng sakit, galit at takot ay inilabas sa iisang sigaw lang. At doon nagsimula ang labanan hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. Nagbago-bago ng anyo si Hana. Nagiging siya at ang batang lalaking kalaro niya. Si Alex ay lumuhod na sa harap ni Hana. Halata sa kanya na nahihirapan siya pero patuloy pa rin siya sa pagdadasal. Ganoon din ang ginawa ko. Sumali ako sa pagdadasal ni Alex hanggang sa may mapansin na lang ako. Humihina ang batang multo. Sa bawat dasal, sa bawat bigkas ng pangalan ng Diyos para bang nababawasan ang bigat ng hangin, para bang unti-unting natatanggal ang kadilimang bumabalot sa kanya. Hanggang sa isang iglap, tumigil sa paggalaw si Hana. Bumagsak ang katawan niya sa damuhan, halos mawalan ako ng hininga sa kaba. Agad akong lumapit sa kapatid ko at binuhat siya. Tinawag naman ito ang pangalan ko bago dumilat. Doon na ako hindi nakapagpigil. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak. Si Alex naman ay tahimik na tumayo. Binasbasan kami pareho bago tumingin sa sementeryo sa likod ng subdivision. Sinabi nito na hindi masamang multo ang bata. Sadyang sa sobrang kalungkutan ay gusto lang nito ng makakasama. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot, lungkot, galit, pero sa huli ang nanaig, awa. Nakiusap ako noon kay Alex, dalawin namin ng puntod ng bata. Pumayag naman siya. Magkasama kaming pumunta sa sementeryo ng gabing yun. Sa tulong ni Alex ay tinuntun namin ang puntod ng batang multo. Si David Cruz. Pareho namin pinakiusapan ng bata na magpahinga na at tigilan na ang kapatid ko. Nagdasal din noon si Alex. Mataimtim na dasal para sa batang kaluluwa. Pagkatapos naming dalawin ang puntod ni David ay dumiretso na ako sa ospital. Kritikal ang daddy. Bandang ulo ang tinamaan niya sa pagkakahulog sa hagdan. Hindi grabe pero kailangan pa ring obserbahan. Si Ma'am halos hindi ako kausapin sa una. Si Hana tulog lang sa kandungan niya. Pagod at may iniinda pa rin na panghihina. Hanggang sa wakas si Ma'am na mismo ang bumasag ng katahimikan. Tinanong ako nito kung ano ba ang nangyari. Gusto ko sanang isipin muna si Dad at huwag nang sabihin sa kanila ang lahat pero nagdesisyon akong tapusin na rin ang nararamdaman ko. Humarap ako sa kanila.
Sa unang pagkakataon kahit ang buong katawan ko'y nanginginig, napilitan akong harapin ang katotohanan. Sinabi ko rito ang totoo. Mula sa mga kaibigan lang ni Hana hanggang sa nakita na ng mga kaibigan at kapitbahay namin ang bata. Siyempre hindi ko na sinugarcoat. Inamin ko na pinabayaan ko si Hana. Pati na rin ng mga oras na pilit kong niloko ang sarili ko na baka guni-guni ko lang ang lahat. Hindi sumagot si Ma'am. Si Dad naman nakapikit pero alam kong gising siya. Sinabi ko rin sa kanila na noong nasaktan lang si Hana ay doon ko lang sineryoso ang lahat, na dapat ay noong una pa lang ginawa ko na. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Humingi rin ako ng tawad sa mga nagawa ko. Maging kay Dad na kahit alam kong hindi galit, humingi pa rin ako ng tawad. Tahimik lang si Ma'am. Matagal parang hindi alam kung magagalit ba o maaawa. Hanggang sa bigla na lamang niya akong niyakap at umiyak ng malakas. Yun ang pinakamasakit. Hindi ang sigawan, hindi ang sermon, kundi ang alam mong nasasaktan mo ang mga taong malapit sa iyo. Kahit si Dad nang dumilat at tinapik ang kamay ko, hindi ngiti ang binigay kundi isang tahimik na tingin. Punong-puno ng tanong, ng pag-aalala, ng pag-asa. Nangako akong babawi sa kanila if they just give me a chance to change myself. Nang makalabas na si Dad sa ospital at unti-unting bumalik sa normal ang mga bagay, tinupad ko ang pangako ko. Kasama na si Hana palagi sa loob ng bahay. Lagi ko siyang kinakausap, tinuturuan, nilalaro. Hindi na siya nawawala sa labas at bawat gabi bago siya matulog sinisigurado kong hindi siya nag-iisa. May mga araw pa ring bigla na lang siyang titigil at titingin sa labas ng bintana. Para bang may inaabangan. Pero sa tuwing gagawin niya yun, hahawakan ko ang kamay niya at marahan yung hahalikan. Lumipas ang ilang buwan. Nakagraduate din ako sa wakas. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinilit kong buuin ulit ang sarili ko. Si Hana mas masigla na. Mas malapit na rin kami sa isa't isa. Mas open, mas totoo. At kahit may mga pilat pa ang nakaraan, natuto na akong yakapin ang bigat ng responsibilidad bilang ate. Lumipat na rin kami ng bahay noon. Malayo sa lumang subdivision. Sa bagong lugar, walang bakas ng sementeryo, ng madidilim na sulok o ng mga halakhak na pumapailan lang sa gabi. Puro liwanag, puro bago. Nagdesisyon na rin akong mag-dorm para sa kolehiyo. Isang maliit pero maayos na silid. Tahimik at saktong-sakto lang para sa akin. Sa unang gabi ko roon, tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Tumanda na ako. Tumatag. Marami nang nagbago. Pero hindi lahat. Kasi kahit tapos na ang lahat, kahit wala na kami sa bahay na yun, hindi pa rin siya tuluyang nawala. Minsan nakakarinig pa rin ako ng mga sitsit. Mga bagay na gumagalaw at ang boses nitong tinatawag ang pangalan ko. Graduate na ako ngayon at may trabaho na. Pero hindi pa rin nawawala ang nakaraan na yon sa isipan ko na parabang kahapon lamang siya nangyari. Minsan pa noong college ay in-invite ko ang mga kaibigan ko para mag-review. Isa sa mga kaibigan ko ang tinanong ako kung sino ba raw ang bata na nasa kwarto ko ng mga oras na yon. Napangiti na lang ako at umiling. Hindi siya nawala at tingin ko kahit kailan, hindi na siya mawawala. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Sana po maisama niyo ito sa inyong mga narration. Magandang araw po.